Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa Rolly-X Trading at Farm to Market Paalaga System. Ang Rolly-X Trading po ay naniningil po ngayon ng withdrawal fee at alam naman natin na yan po ay isang scam. At ang Farm to Market Paalaga System po ay may mga pa-promo na. Alam naman natin na kapag may mga pa-promo na ay indikasyon na po yan na patakbo na po ang isang company. Dati po may promo sila na 20 plus 3, naging 20 plus 5 at ngayon ay 20 plus 7. Ang Rolly-X Trading ay na-issuehan na po ng advisory ng SEC at nagkaroon na rin sila ng problema sa payout at ngayon yung kanilang CEO na si Rolly Mendoza ay naniningil ng withdrawal fee na 10% daw nung capital plus profit. Dahil daw yung broker daw nila ay naniningil o yung broker nung kanilang website daw ay naniningil ng withdrawal fee para daw i-release yung money trade. Alam naman natin na yan po ay kasinungalingan. Dahil sila po ang may hawak ng pera, bakit kailangan pa nila maningil ng 10% ba't hindi na lang nila ikaltas? Dahil ang plano talaga nila ay madagdagan yung itatakbo nilang pera at kahit magbayad po kayo ay hindi na po nila ibibigay sa inyo yung payout ninyo. Yan po ay modus po ng mga companies na patakbo na para madagdagan yung itatakbo nilang pera dahil alam nila na wala na mag-i-invest sa kanila dahil wala nang payout. Kaya yung mga investors nila ay niloloko nila na para daw makuha yung payout ay kailangan daw magbayad ng 10%. Pero kapag nagbayad kayo nung sinisingil nila na fee na 10% ay hindi naman nila ibabalik sa inyo yung pera nyo. Ganon din po ang nangyari doon sa Coin Mining Plus na nangingil niya ng 20 USDT pero hindi naman ibinalik doon sa mga investors yung pera nila. Kaya kawawa yung mga nauto at nagbayad ng 20 USDT sa Coin Mining Plus dahil nadagdagan pa yung nawala sa kanila. At ganun din ang mangyayari para sa mga mauuto na magbabayad ng 10% sa Rolly-X Trading, lalo lamang pong madadagdagan yung mawawala sa inyong pera. Ang isa pa nating topic ay tungkol po doon sa Farm to Market Paalaga System ni Cono Salinas. Dahil yan po ay na-issuean din po ng advisory ng Securities and Exchange Commission. At may mga papromo na. Dati po ang papromo niyan ay 20 plus 3. Pero ngayon, noong May 20 daw, ay naging 20 plus 5 na pag bagong member. At 20 plus 7 daw pag bibili sa website gamit ang income. Kapag i-convert daw yung income na nasa dashboard. So, ang ibig sabihin po niyan, talagang nangha-hype na sila ng mga bagong members at binobola nila yung mga investors nila ngayon para hindi muna mag-withdraw at para i-roll yung kanilang kita. Para gamitin yung kita nila para ipambili ng bago na namang mga biik o investment. Alam naman natin na yan po ay indikasyon na patakbo na po ang isang illegal investment scheme dahil nangha-hype na sila. Alam natin na mas lalaki pa po iyang mga pa-promo para mas ma-hype pa yung mga members. So ayan po, nag-uumpisa na po sila ng mga pa-promo at alam naman natin na yan po ay indikasyon na pataob na po. At maring hindi pa po tumaob next month dahil 3 buwan ang hihintayin para nga makuha yung kita dun sa mga biik. Maring sa mga susunod na buwan ay tumaob na po yan o maaaring paabutin nila hanggang next year. Pero alam natin na unsustainable po yan at sigurado pong tataob po yan dahil yan po ay Ponzi scheme. Kaya po mga kababayan, wag po kayo magpapahype dun sa mga papromo at kapag may parapol po ang isang company, umiwas din po kayo dahil yan po ay mga red flags na patakbo na po ang isang company. Huwag po kayo maniniwala sa mga pangha-hype ng mga uplines at recruiters po ng farm to market na sinasabi nila na matagal na daw sila. Alam naman natin na kahit na matagal pa ang isang
illegal investment scheme ay tumataob pa rin po yan sa huli, katulad po ng nangyari sa Masamart at Masdrap. Kaya dapat maging maingat. Huwag po kayo basta-basta sasali sa kahit na anong investment. Dapat po i-check nyo po lahat na legalities at dapat po kompleto sila sa legalities at dapat din po meron silang secondary license. Dahil kailangan po bago po ang isang kumpanya na manghingi o mag-offer na investment sa publiko, dapat meron po munang secondary license. Mga kababayan, alam naman natin na ang pag-aalaga po ng baboy ay hindi po basta-basta. Dahil hindi naman po lahat ng mga biik ay nabubuhay. Meron din pong nawawala dahil po sa sakit. Kaya dapat po mag-ingat po kayo dyan sa mga paalaga system, dyan po sa mga illegal investment schemes na nasa agriculture. Dahil marami na pong ganyang company noon at ngayon po ay tumaob na. Kaya kailangan maging maingat. At tandaan po ninyo na ang kita po sa pagbababoy ay iba-iba po. Dahil depende po yan sa farm gate price. Kaya yung sinasabi nila na yung 3,000 pesos daw na investment ay magiging 5,000 pesos after 3 months. Yan po ay too good to be true. Kung ayaw po ninyong maniwala sa amin, ay pwede nyo pong i-check ang advisory na inilabas ng SEC. At yan po ay makikita po ninyo sa website ng Securities and Exchange Commission Philippines. Makikita po ninyo yung SEC advisory laban po sa farm to market paalaga system at pati na rin po sa iba pa pong mga companies katulad po ng Rolex Trading. At marami po silang inilabas na mga advisories at nag-issue na rin po sila na advisory laban po sa Roark Fund. Mga kababayan, wag po kayo basta-basta sasali sa kahit na anong mga investment schemes. Dapat po i-check nyo po ang mga legalities nila. Dapat po kompleto, dapat po may opisina sila, at dapat po hindi lamang po CEO yung tangi nilang empleyado. Dapat meron din pong iba pang mga empleyado. Mga kababayan, wag po kayo magpapahype sa mga investment schemes na too good to be true, pati na rin po sa mga uplines at recruiters. Dahil maaari sa umpisa may payout pero sigurado po sa huli, tatakbuhan po kayo niyan. Kapag ang isang company po ay may mga pagbabago na sa complan, may mga papromo na katulad ng mga buy one take one o mga discounts, at kapag may mga parapol na, dapat po umiwas na po kayo dahil red flag po yan na malapit na pong tumakbo yung company na yon. At kapag napapadalas na yung mga maintenance, umiwas na po kayo. At kung kayo po ay sumali sa isang investment scam at na-freeze na po ang account ninyo, wag po kayong magbabayad ng mga sinisingil nilang fees, yung mga withdrawal fee, insurance fee, tax daw. Wag po kayong maniniwala sa kanila dahil kapag nagbayad po kayo sa kanila ng mga fee, ay lalo lamang pong madadagdagan yung mawawala sa inyong pera. Dahil yan po ay taktika po ng mga companies. Pwede nyo rin pong i-check ito pong YouTube channel po natin. Ito pong News Up to Date dahil naglalabas po tayo ng mga reviews tungkol po sa mga nagkalat na mga companies. At pwede nyo rin pong i-check ang YouTube channel ni Shemny Anyol dahil naglalabas din po siya ng mga reviews laban po sa mga nagkalat na mga companies. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.